Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. So muli po na dito na naman po yung lingkod dito po sa ating programa. Pero bago lahat, binabati muna po natin ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, maging ating minamahal na Sandro Marcos, maging Congressman Martin Romualdez. At syempre ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang mga kababayan po natin sa abroad. Okay, sa araw pong ito mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong nakakatakot po na pagbabanta po ni Senador Marcoleta dito po kay dating Supreme Court Associate Antonio Carpio. Kung tama po ako mga kababayan, gusto po ni Senador Marcoleta nakasuhan po ng treason ito pong si dating Supreme Court Associate o Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, mga minamahal ko mga kababayan. Dahil di umano, pakinggan ninyo, dahil daw di umano sa isang desisyon na isinulat niya noong 2011 tungkol po sa isang kaso na may kinalaman po daw sa teritoryo ng ating bansa. So kung tama po ko mga kababayan, ang kaso nga Magalona versus kung di ako nagkakamali, Ermita yata o Ermita na nakasaad po sa GR number 187167 ay isa pong desisyon po ng Korte Suprema noong August 16, 2011, no? At kung tama ako, mga minamahal ko mga kababayan, si dating Justice Antonio Carpio po ang ponente po nito, mga minamahal ko mga kababayan, o sumulat ng desisyon o yung naging writer of the decision o naging author of the opinion, no? So, ang kaso pong ito, kung hindi po ako nagkakamali, ay umiikot po sa constitutionality ng Republic Act number 9522 na kilala rin bilang baseline law ng Pilipinas, mga minamahal ko mga kababayan. So, ayon po kay Marcoleta, ang dahilan po niya para kasuhan po itong si Carpio dahil daw di mano sa pumayag daw itong si Carpio sa agrumento po ng Pilipinas o ng gobyerno na palitan ang territorial na dagat ng Pilipinas kapalit daw ng malaking exclusive economic zone o EEZ, no? Giniit pa po ni Marcoleta na ibinigay daw ni Carpio ang 242,000 square nautical miles na bahagi po ng territorial ng Pilipinas o yung tinatawag natin na territorial sea para po sa EEZ na limitado lamang daw sa karapatan pang-ekonomiya, no? Ito pa mga kababayan, binanggit din po ni Marcoleta na ayon po sa atlas na isinupiti po o sinimuti po ng gobyerno ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal, ang Kalayaan Group of Islands ay hindi bahagi o hindi daw bahagi o hindi kasama ng teritoryo ng Pilipinas. Sinabi niya na ang desisyon na ito ay ginawa noong aktibo pa po o nasa serbisyo pa ito pong si dating Justice Corona bilang Supreme Court Justice, Supreme Court Associate Justice, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, dahil po sa pananakot o sa naging pahayag po ni Senador Marcoleta, mga kababayan, agad din po nagpahayag si dating Justice Carpio na ayon po sa kanya, mga minamahal ko mga kababayan, ipinaliwanag po niya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito kay Marcoleta, na ang krimen ng treason, pinaliwanag niya, na ang krimen ng treason ay nalalapat lamang daw di mano kung ang bansa ay nasa gitna daw di mano ng digmaan at hindi sa panahon ng kapayapaan. At ito daw ay ayon sa artikulo 114 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, no? Pinaliwanag din po ni Justice Carpio, mga kababayan, na dahil daw gusto ng kampo ni Magalona na isama bilang teritoryo ng Pilipinas ang lahat ng isla at tubig sa nasakop po ng Treaty of Paris noong 1898, mga minamahal ko mga kababayan, itinama lamang daw niya ito. Dahil ayon po kay Carpio, para po sa kanya, ang pagsasama sa territorial na tubig
ng Pilipinas sa mga lugar na lampas sa 12 nautical o 12 nautical miles ay malinaw daw na paglabag sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, at sa customary international law. So, kasama rito ang malalaking bahagi po ng EEZ at maging maliliit na bahagi ng high seas. Dagdag pa po ni Justice Carpio, mga minamahal ko mga kababayan, kung hindi po ako nagkakamali, kung hindi daw siya nagdesisyon o nakialam sa usaping ito, kung pinanindigan daw o hinayaan niyang panindigan ng gobyerno ang agrumento po ni Magalona noong mga panahon na yon, malamang daw na ibinasura lamang ng arbitral o tribunal ang kaso po ng Pilipinas sa usaping ito. Batay po sa prinsipyo po ng he who comes to court must come with clean hands. So yan po ang pagkakasabi niya. Kung tama po ko mga kababayan, bago po ipinasa ng Kongreso ang RA 9522, base po ito sa aking pag-aaral mga minamahal ko mga kababayan, ang una pong batas na nagtatakda ng mga baseline ng Pilipinas ay ang Republic Act number 3046, na pinasa noong 1961. Ito an act to define the baseline on the territorial sea of the Philippines. Mga minamahal ko mga kababayan, kung tama po ko. No? So kung tama din po ako mga kababayan, ang batas na ito ay naamyendahan ng Kongreso sa dalawang pangunahing pagkakataon po mga minamahal ko mga kababayan. Una, yung Republic Act number 5446 ng 1968. Ito ang unang inamyendahan po ng Kongreso para po sa RA 3046. Ang layunin ng RA 5446 ay to correct topographical errors o section 1 ng orihinal na batas, at nagkaroon din ng kaunting pagbabago sa paglalarawan po ng mga baseline, bagamat technical ang pagbabago nito. Ito ang unang pagkakataon na sinimulan po ang pag-amyenda, mga minamahal ko mga kababayan. Number 2, Republic Act number 9522. Ito na po yung pinag-uusapan natin ngayon, yung 2009. Ito ang mas kilalang pag-amyenda na naging sentro po ng usapin sa kaso pong Magalona versus Ermita. Layunin po nitong gawing alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS 3 ang mga baseline ng Pilipinas, lalo na po para idipina ang archipelagic baseline ng ating bansa, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, balikan po natin yung naging pahayag po ni Justice Carpio. At gusto ko pong himay-himayin ito, mga minamahal ko mga kababayan, nang sa ganun po ay maintindihan po ng ating mga kababayan yung kanya pong explanation dito. No? Para lang sa ganun po ay maintindihan po ninyo na ito pong ginagawa ni Senador Marcoleta ay isang panliligaw lamang po o diskarte niya para yung galit po ng taong bayan sa kanya ay matuon po sa ibang tao at hindi sa kanyang sinabi na i-give up na lang natin yung Kalayaan Island Group, mga minamahal ko mga kababayan. Kung nauunawaan po nating mabuti, binigyan din po ni Justice Carpio, makinig po kayo mga kababayan, binigyan din po ni Justice Carpio na ang RA 9522 ay isang batas na nagtatakda lamang ng mga baseline, sa madaling salita, mga batayan o guhit, para po sa pagsukat ng mga maritime zones ng Pilipinas alinsunod po sa UNCLOS, mga minamahal ko mga kababayan. Binigyan din po ni Carpio na hindi nito binabago, makinig kayo, hindi nito binabago, dinadagdagan man o binabawasan man ang teritoryo ng ating bansa. So malinaw po sana yan sa ating mga kababayan, gaya po ng tinutukoy po ng Article 1 ng 1987 Constitution na ang teritoryo ay tinutukoy ng Constitution at ng mga naunang tratado tulad po ng Treaty of Paris, mga minamahal ko mga kababayan. So, sa madali pong salita,
Mga minamahal ko mga kababayan, ang RA 9522 ay isang statutory tools to demarcate to countries maritime zones and constitutional o continental ship under UNCLOS not to tawag ito, delineate Philippine territory. Yan. So, ibig sabihin, kung unawain po nating mabuti, mga minamahal ko mga kababayan, ang RA 9522 ay isang technical na batas na nagpapaliwanag kung paano sinusukat ang saklaw po ng dagat na may karapatan po ang Pilipinas sa ilalim po ng international law. At hindi ito batas na naglalaw o nagtatakwil ng anumang pong bahagi ng lupa o dagat na nasasakop po o sinasakupan po ng Pilipinas. Sana po naging malinaw po sa inyo yan. Number 2, ipinaliwanag din po ni Justice Carpio na ang pagklasapika po ng Kalayaan Island Group, yan, at Scarborough Shoal bilang regime of islands na nasa labas po ng archipelagic baseline ay alinsunod po sa UNCLOS 3, no? Binigyan linaw din po ni Carpio na hindi ito nangangahulugan na tinatalikuran ng Pilipinas ang pag-angkin nito sa mga lugar nito. Mga minamahal ko mga kababayan, sa halip, ito pakinggan po ninyo. Ang islang ito ay nagkakaroon ng sarili nilang applicable maritime zones, mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng territorial sea, contiguous zone at exclusive economic zone o EEZ ayon po sa UNCLOS 3, mga minamahal ko mga kababayan. So sa madaling salita po mga kababayan, ang RA 9522 ay kilala pa rin o kinikilala pa rin ang soberenya ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group at Scarborough Shoal, ngunit sa paraan po na sumusunod sa mga probisyon ng UNCLOS 3 para po sa mga islang ito. So sana po naiintindihan nyo. Kaya para po sa akin mga kababayan napakahalagang unawaan natin yung paliwanag po ni Justice Carpio na ang UNCLOS 3 ay wala pong kinalaman sa acquisition or loss of territory, mga minamahal ko mga kababayan. Dahil ito po ay isang multilateral treaty na nagre-regulate po ng mga karapatan sa paggamit po ng dagat o sea use right sa iba't iba pong maritime zones, mga minamahal ko mga kababayan. So para po kasi sa mga hindi po nakakaalam mga minamahal ko mga kababayan, sa ilalim po ng traditional na international law, ito gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Ang pagkuha po o pagkawala po ng teritoryo ay nangyayari lamang po sa pamamagitan po ng okupasyon. Ano pa? Yung tinatawag natin na accretion, accretion, cession, o meron pang isa, may tinatawag tayo niya na may tawag doon prescription, yun. So hindi sa pamamagitan po ng paggawa lamang po ng mga multilateral na treaty tungkol sa regulasyon po ng karapatan ng paggamit ng ng dagat o pagpapasa ng mga batas upang sumunod po sa mga tuntunin ng treaty para po sa tinatawag natin na delimitasyon ng maritime zones at continental shelves, di ba? So kaya ipinaliwanag po ipinaliwanag ni Carpio na ang pagkilala sa karapatan sa innocent passage at archipelagic sea lanes passage ay isang obligasyon daw ng mga bansang archipelago sa ilalim po daw ng UNCLOS 3. Hindi nito hinahamon ang soberenya ng Pilipinas, kundi ito ay bahagi ng international maritime law.
Yan po yung kanyang mga ipinaliwanag base po sa akin na unawaan nung siya po yung aking pinapakinggan. Kaya sa pangkalahatan po na naging pahayag po ni Carpio, mga minamahal ko mga kababayan, ang paliwanag po ni Justice Carpio ay naglalayong linawin po na ang RA 9522 po, mga kababayan, ay isang batas na nagpapahintulot sa Pilipinas na maging compliant sa UNCLOS 3 at iginiit ang karapatan nito sa maritime zone nang hindi sinasakripisyo po, mga kababayan, o binabawasan ang mga pambansang teritoryo. So sana naintindihan niyo po. Kaya para po sa akin, tama po yung sinabi ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio na ang krimen ng treason ay umiiral lamang po tuwing panahon ng digmaan. O yung tinatawag natin wartime. At hindi po sa panahon ng kapayapaan. Yung peaceful time na tinasabi po natin. Kaya kung nasa tama kang pag-iisip, mga kababayan, malinaw po na mauunawaan natin o maunawaan mo yung paliwanag po ni Justice Carpio tungkol po sa kanyang explanation tungkol dito. Na ang treason ay maaaring gawin ng isang tao na nagsusulong ng gera kontra gobyerno o digmaan. So, kundi naman kaya yung kumakampi sa kalaban ng bansang ito, nag-aalaga, etc. lahat-lahat, 'di ba? So, kaya para po sa akin, dapat lang po talaga na buweltahan po ni Justice Carpio ito pong si Marcoleta dahil sa kanya pong pagtatangka o paninira sa kanya, 'di ba? Sa totoo lang po mga kababayan, kung akong tatanungin nyo, tama lamang po na buweltahan po ni Justice Carpio. Sa totoo lang, kung ako po tatanungin niyo, bagamat pong yung mga sinabi po ni Marcoleta ay hindi pwedeng tawaging treason, pero para po sa akin, maaari pong ikonsidera ng ating mga kababayan o kung ikonsidera nating lahat na sinabi po ni Marcoleta ay pwede po nating ituring na disloyalty sa ating bansa o kawalan ng katapatan sa ating bansa. 'Di ba? Dahil labag po ito sa opisyal na posisyon po ng gobyerno at sa konstitusyon, lalo na para po sa isang opisyal ng gobyerno na nanumpa po na ipagtatanggol po o ipaglalaban ang konstitusyon po ng ating bansa. 'Di ba? So kaya para po sa akin, kung ako ang tatanungin, mas bagay po na tawaging kasuhan ng treason ay ito pong si Marcoleta, mga minamahal ko mga kababayan. Siguro po mga kababayan, dahil hindi niya kaya siguro natakot siya dahil kinasahan siya dun sa hamon niya na debate, gano'n naman talaga to si Marcoleta, wala naman tong iniwan dun sa mga amo niya, walang iniwan to sa mga Duterte, malakas maghamon, pag pinatulan, wala na. Biro mo, naghahamon ng debate, ang dami-dami pang gustong ang daming gustong kaartihan. Ayaw na lang sabihin na takot siya. O dahil sa takot niya, akala niya, masisindak niya si Carpio. Baka nakalimutan niya na abogado lang siya. Huwes yung tinatakot niya. At mas may alam niya dahil alam niya yung ginagawa niya. Diba? Kung di ba naman malaking, aywan ko lang kung anong pwedeng sabihin natin dito kay Marcoleta Diba? Sa sobrang kayabangan niya, siguro nang isang, senator ako. Ano ngayon kung senator ka, kung bobo ka naman? Siguro iniisip ni Marcoleta, senator ako, wala to, dati na to. Yung trabaho lang naman niya nawala Pero yung utak ni Justice Carpio, nandiyan dyan pa rin yun. Diba? At hamak naman na mas matalino si Justice Corona kaysa dito kay Marcoleta, halatang halata naman siguro, gusto niyang lituhin ang taong bayan. Dahil galit na galit ka sa kanya yung taong bayan Kaya gusto niya, yung galit ng taong bayan sa kanya, ipasa dito. Kaya alam mo yung strategy ng isang ng isang Tolonges, ng isang, di ba? Mahirap na lang kasing sabihan na kung ano-ano to si Marcoleta kasi iiyak na naman to. Pag sinabihan natin to na siya, di ba? Magagalit na naman kung ano na naman niya. O gagamitin niya mga membro niya, magre-report sa YouTube, ganito. Yan lang naman ang kaya niyang gawin dahil hindi niya kaya si Epifanio Labrador pagdating sa... siguro kung hahamunin ito pagdating sa debate, baka mas may alam pa ako dito Diba? Sa totoo lang, mukhang mas may alam pa ako dito. Dahil ang laman lang ng utak nito, puro kayabangan Diba? Kaya binansagan nga tong Mr. 2K Dahil feeling niya,
magagawa niya lahat ng gusto niya. O ngayon, sinisingil na siya, Mr. 2K. O, nasaan na yung pangako mo? Lakas-lakas mo mong ano. Pare-pareho lang niya sila. Wala yung miniwan dito kay Cayetano. O, si Cayetano naman, tinatbinansagan ng Mr. 10K. Ay, nako talaga. Basta mga politiko na mayroong connection sa mga Duterte, naku po, alam na. Alam na. Huwag na tayong magulat sa ating mga makikita sa kanila, sa ating mga pamaano sa kanila maririnig. Dahil iisa lang po yung kanilang mga, may sino ba naman magsasama-sama? May kasabihan tayo na ang gusto na magnanakaw, yung kapwa niya magnanakaw. Kaya yung taong mabuti, ang gusto niya rin taong mabuti. Eto, luminya to dun sa mga huhulihin na eh. Kaya hindi malayong mangyari, darating ang ilang araw o ilang buwan, baka mamaya ito na isusunod kay Bato pati kay kay Bongo, 'di ba? Oh, hindi malayong mangyari 'yan, mga minamahal kong mga kababayan, dahil sa katulonggesan nito, hindi malayong mangyari, 'di ba? Oh, ganun pa man, Mr. Marcoleta o Mr. Senador Marcoleta, kung ako sa iyo, huwag kang gumawa ng paraan para lamang yung galit ng tao sa mapunta sa iba. Ha? Kaya ka nga debatihin ni Carpio dahil gusto niyang ipaalala sa iyo na ang Kalayaan Island Group ay sa atin. Ngayon, binabaliktad mo. Diyan sila magaling mga kababayan. Hindi ko naman dinadama yung relay niya dito. Pero, tignan nyo. Hindi ko siya dinadamay Tignan nyo yung estilo nila, iisa. Ganyan sila kagaling, mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganun pa man, wala pa naman ako nakitang nagagaling-galingan, wala pa naman ako nakitang taong katulad ni Marcoleta na nagwagi. Tingnan nyo. Dahil mismo yung mga kasamahan niya dyan sa Senado, nakikita yung kanyang kayabangan, ayun, inalis siya. Yun na lang tignan ninyo. Bakit siya pinalitan? Bakit siya pinababa? Bakit siya pinalayas? Bakit siya pinatalsik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee? Kasi alam nyo na. Diba? Alam nyo na kung anong estilo nito ni Boy Mata. Diba? Oh. Kaya sa mga kababayan natin, hanggat nandito po tayo, hindi po tayo papayag na gawin na lamang tanga, bobo, nitong ni Marcoleta ang mga Pilipino. O siguro, sanay siyang gawin yung gawin niya doon sa mga nakakakilala sa kanya, sa mga membro nila. Sa mga niya. Pero sa atin, hindi pwede yan. Hindi tatalab yan. Dahil bawat sinasabi niya, pinag-aaralan natin. Kaya hindi niya tayo pwedeng lokohin. Kaya kung gusto niyong malaman kung anong kahulugan, kung ano ibig sabihin ng mga sinasabi niya, mag-message po kayo sa akin. At bibigyan po natin dito yan ng kahulugan, kung ano ibig sabihin ng mga sinasabi niya. Nang sa ganun po, hindi po kayo maligaw. Para hindi po kayo maligaw, mag-message lang po kayo sa akin. Itanong nyo sa akin yung mga sinasabi niya, ay papaliwanag ko po sa inyo yan na walang kahirap-hirap. So, gayon lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.